nga pala si Martin Luther. Paano nga ba nagsimula ang reformasyon? Para sa mga curious at interesado dyan, panoorin nyo lang ng video na ito. Ang araw na ito ay sobrang lakas ng ulan. Tumakbo ako ng mabilis, walang ano-ano ay muntik na akong tamaan ng kidlat. Hindi lang obvious pero takot ako. Takot na talaga ako niyan. Baka di ako makauwi ng buwan. Satan, tulungan mo ako. Iligtas mo lang ako. Promise magiging monk ako. At nag-drop out ako sa law school para pumasok sa pagmomonghe. Hinahanap ko ang kapayapaan at katotohanan. Araw-araw ako nangungumpisa. Nag-aayuno, nananalangin. Ngunit nananatili ang takot. Hanggang sa nabali ang tanikala ng takot na nakita ko sa katotohanan ng Ebanghelyo. Hindi pasanin, kundi kaloob. Nahanap ko ang biyayang malayang ibinigay ng Diyos. Hindi sa gawa, hindi sa penitensya, kundi sa pananampalataya. Pananampalataya kay Kristo lamang. Isang barya lang para sa kaligtasan ng inyong namayapang sinong gusto maligtas ng mahal sa buhay. Tetzel, tulungan mo po ako. Ano bang mapaglilingkod ko sa'yo? Yung tito ko namatay kahapon. Ano ba kinamatay niya? Pinagit siya ng dam. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina dito? Ano po ba yun? Na isang barya lang, mabibigyan ng kaligtasan ng tito mo. Bayan. Ito po ang bayad ko. Sandali lang, gagawa lang ako ng kasulatan ng kaligtasan. Ito na. Romeo po yung pangalan ng tito ko. Lagay mo po. Sino pang gusto? Nasaksihan ko ang pagbebenta ng indulhensya ni Tetzel. Nakakagalit talaga. Kung ang kaligtasan ay nabibili, walang saysay ang pagkamatay ni Kristo. Hindi tama yan. Hindi dapat nilagbigan ang kaligtasan. Sa aking nasaksihan, nagsulat ako ng 95 thesis laban sa maling aral tulad ng indulhensya upang imulat ang kanilang mga mata. Pero mukhang ako nakatulog. Tapos na! Grabe, napuyat talaga akong isulat itong 95 thesis. Oras na! Oras na! Para ipukpuk sa kanila. Ibig kong sabihin para ipukpuk sa pinto ng simbahan ang aking 95 thesis upang silang lahat ay mamulat. Nang mga panahong ito ay na-invento rin ang printing press. Screw. Stapler. Buteng.
Toothbrush! Toothbrush. Ballpen? Ballpen. Check. 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 Good. Sukas! Kuha na rin ang aking impresyon! Oh! At tatawagin ko tong printer! Oh! Tubig! 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 Lamig. Tubig! Bilis! Papel! Papel! Kailangan natin simula. Ang aking thesis ay ginawa nila ng maraming kopya, kinalat sa taong bayan. Ngayon, paano malalaman ng mga tao na meron na akong printing machine? Paano kung ipamigay mo ang mga kopya sa mga tao? Tama! Magandang idea yan. Heto, pumayo ka at pumunta sa nayon. Ipamigay mo yan. Opo. Oh! Parang malala na itong ubo ko ah. Kailangan ko na magpatingin. At ako nga ay pinatawag sa Diet of Worms upang bawiin ang aking thesis. Huwag kayong mag-alala, hindi ko babawiin ang katotohanan. Martin Luther, marami kang sinulat na tila kung na-question mo ang aming mga otoridad. Totoo ba na ikaw ang gumawa ng 95 thesis? Sumagot ka at huwag ka magsisinungaling. I increase my incrimination, discrimination, participation, compensation. Pinaglalakan mo ba kami? Yes po, Your Honor. I mean, ako po yung gumawa ng thesis na yun. Nais ka pa rin namin bigyan ng tsansa. Buuin mo lang ang thesis mo. Hindi ko babawiin ang aking Kung gano'n, hindi ka pa rin nagsisi hanggang ngayon, Martin Luther, ikaw ay aming paparusahan. Hindi walagan namin na tinuturi ka namin isang heretiko. Kaya ito, matapos kong salungatin ang simbahan sa Diet of Worms, ako'y naging isang heretiko at hinahabol ako ngayon ng taong bayan. At ako'y kinidnap ng mga hindi kilalang mga kawal. Angel! Sino kayo? Sa inyo ako tatanungin! Ang akala ko ay katapusan ko na. Sino ba talaga kayo? Tumahimik ka! Huwag ka magsalita! Hindi mo na kailangan malaman. Tulong! Tulungan niyo ako! Sino kayo? Pakawalan niyo ako! Hulaan mo kung sino ako. Sino ka ba? Di kita kalila! Paalisin niyo ako dito! Surprise! Hello, friend! Ikaw pala yan, King Frederick! Ngunit, Yo! buti na lamang, ito pala ay pakana lamang ng aking kaibigan na si Haring Frederick. Ako ay kanyang kinidnap upang masagip ako ng pakunwari. Pinakidnap kita ng pakunwari nang masagip kita at nasa mabote ka ng kamay. Salamat, King Frederick. Tunay ka talagang kaibigan. Isa kang panauhin dito. Gamitin mo ang oras mo rito. Sa loob ng 9 na buwan, nanatili ako sa loob ng kastilo. Sa ilalim ng pangangalaga ni Haring Frederick, habang akala ng mundo'y ako'y nawawala. Iginugol ko ang aking panahon upang isalin ang Biblia sa wikang Germany. At dito nagsimula ang kislap na nagpasiklab sa Protestant Reformation. Ito ang aking kwento na ginamit ng Diyos sa pambihirang paraan upang baguhin ang takbo ng pananampalataya sa buong mundo.